Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa palat ng YouTube. Kapapasok lang na balita, naku po, ipakukulong talaga nila si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay naku, grabe. Shocking revelation galing kay Attorney Harry Roque. Kinumpirma niya na may totoong warrant of arrest si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabibig, at pinaghahandaan na ng pulisya na dakpin si Pangulong Duterte. Galing ba ito sa ICC? Abay, ewan ko kabibig. Manood tayo sa video ni Attorney Harry Roque, mga kabibig, na kung saan talagang nakakalungkot na kabibig ba na mangyayari ito sa ating former president. Gagawin talaga lang lahat, no, para matahimik si Digong, para hindi makakampanya si Digong sa PDB laban. Kasi ramdam na nila na matatalo sila eh. Ramdam nila. Hindi ba nila alam kung ipakukulong na si Digong ay ito ay isang matcha? Ito ay isang sign na magkaisa na ang buong Pilipinas, lalo na ang mga supporters si Pangulong Duterte. Heto kabibig ha, fresh from the mouth of Attorney Harry Roque. Talagang nakakagalit, nakakagigil talaga, no? Kapwa Pilipino pa natin, no? Ito na kabibig, manood tayo kay Attorney Harry Roque. Okay na. For a while, ito na. Mga kababayan, tayo po ay nagla-live ngayon dahil kinakailangan linawin yung kumakalat na fake news na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte daw ay tumakas papuntang Hong Kong, no, dahil meron na raw warrant of arrest galing sa ICC. At sinasabi rin nila dahil nandito rin siya o nasa Hong Kong din ang ating Vice President Rodrigo Sara Duterte, ay tumakas din daw ang Vice President Sara Duterte. Lilinawin ko lang po ha, nasa Hong Kong po ang mag-ama dahil meron pong rally doon sa Hong Kong na dinaluhan ng mga kandidato ng PDP laban. Hindi po yan para tumakas kahit kanino. No? Sila po ay naroon para mangampanya. Nasa Hong Kong po sila para mangampanya. Now, totoo po, tinawagan ako kagabi ni Tatay Digong at tinanong ano sa tingin niya kung may katotohanan ba yung warrant of arrest na di umano ay galing daw sa ICC. Ang sagot ko po dyan, bagamat kahapon ay araw ng Sabado, sabi ko, Mayor, sa tingin ko, walang katotohanan yan. Bakit? Kasi nag-impose na nga po ng freeze sa assets, sa bank accounts ng ICC si President Trump. Correct. Ibig sabihin po niyan, yung SWIFT na pinagdadaanan ng mga pera na kinocontribute ng mga members ng ICC para pondohan ng ICC, ay hindi na po pwedeng magamit. Correct. No? Ibig sabihin, mawawalan na ng pondo ang ICC. So ang sabi ko po, hindi para magsimula ng bagong prosecution na naman ng ICC, gayong alam ko po na yung mga empleyado ng ICC ay binigyan na ng 3 months advance salary, anticipating nga po na i-freeze ni Presidente Trump ang lahat ng mga bank accounts at ang SWIFT account ng ICC. Bagamat, tanging ICC lamang ang makakapagbigay kumpirmasyon talaga kung meron ng warrant of arrest si Presidente Duterte. At hindi naman po yan sinisikreto. Kapag meron na talagang warrant of arrest, inaanunsyo naman po yan ng ICC at inalagay naman po yan sa kanilang webpage. At wala naman pong kahit anong nakasulat sa webpage ng ICC na meron ng warrant of arrest si Presidente Digong. Pero nakakuha rin po ako ng mga larawan, hindi ko lang alam kung paano i-upload dito, na sandamuka lang mga pulis sa mga airport ng Davao at ng Leyte. Bakit kaya? At nagkaroon po ako ng confirmation sa ilang ating mga kaibigan na talagang nagtitipon-tipon ng mga pulis. Now, nakatanggap din po ako ng report galing po sa isang reporter, no, na meron daw po talagang warrant of arrest ang ating Presidente Digong pero hindi po galing sa ICC. Ito po daw ay para sa kaso na incitement to sedition. Pero galing sa isang reporter ha, sinabi ni Harry Roque na meron talagang warrant of arrest si Pangulong Duterte pero hindi galing sa ICC. Incitement to sedition daw ang sino kaya ang nagkaso nito, no? Nakakalerki. Pero ito po ay off the record, ayaw pa magpakilala ng aking source. No? At yan daw po ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon ng mga pulis ngayon dyan. Hindi lang po sa NEA, kundi sa Davao Airport na rin. Ulitin ko po, ang report na umabot sa akin
ay ang warrant of arrest daw ay dahil sa incitement of sedition at hindi po ito warrant of arrest galing sa Wala, ICC. Bagamat grabe. kinakailangan talaga antayin natin ang araw ng Lunes para ma-verify natin kung meron nga talagang warrant of arrest galing sa ICC ang ating Presidente Digong. Pero kung tama po yung aking source, ay ang warrant of arrest ay domestic galing sa lokal na hukuman para sa incitement for sedition. Now, incitement for sedition naman po, yan po ay bailable, no? So hindi po yan Bailable pala. dapat maging dahilan para makulong ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Pero dahilan po ito para mabahala ang lahat, no? Dahil kung talagang pati ang presidente ay pakukulong nila dahil sa pananalita ng isang presidente, kawawa naman po mga ordinaryong mga mamamayan, no? Alam naman natin na kapag ordinaryong mamamayan, mas madaling ipakulong. Now, ang aking impormasyon na nakuha, ang warrant of arrest naman daw po ay laban lamang kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? At wala naman daw pong iba pang nakasulat diyan. Ang tanong ko lang, dahil ako naman po ay abogado, no? Paano nangyari 'yon na magkakaroon ng isang warrant of arrest sa isang kaso na hindi dumaan sa proseso ng preliminary investigation? Kasi lahat tayo may karapatan na magkaroon ng preliminary investigation dahil ang dahilan po ng preliminary investigation para malaman nga kung meron bang krimen na ginawa at yung nasasakdal ba ang posibleng gumawa ng krimen. Yan po'y karapatan ng lahat ng Pilipino, no, na magkaroon ng preliminary investigation dahil kung wala naman talagang kaebidensya laban sa kanila, bakit naman sila kakasuhan sa korte na alam natin na ito ay talagang aksaya hindi lang po ng pera kundi ng oras at saka syempre yung emosyon na ikaw ay pinagdedepensahan o pinapasagot na isang kaso na wala namang po ng katuturan. I agree. So ngayon po, ang alam lang natin sa isang informante, incitement for sedition daw po ang warrant na isisilbi kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte pagdating niya galing sa Hong Kong. Grabe, no? Kaya pala maraming pulis daw di umano sa Davao ngayon. Kasi pagdating ni PRRD, agad pusasan, 'di ba? Agad ipakukulong. Pero sabi naman to, bailable naman tong kasong na to. Pero I'm sure pupusasan na si Pangulong Duterte. Tapos ilalagay na sa kulungan. Ako, yari yan. Baka maganda ako. Sisiglap talaga. Nako, sige, subukan nyo. Wala pa pong impormasyon kung tuluyan ngang uuwi si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Minomonitor ko po ang mga pangyayari sa Hong Kong dahil yan naman po ay nasa Facebook at hindi pa nga po siya nakapagsasalita. No? Pero ito po ay talagang isang bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas dahil itong unang-unang pagkakataon na kung totoo nga ay tatangkain nilang ipakulong ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? At ito ay dahil nga sa kaso na buhat din sa kanyang pananalita, no? Dahil ang incitement to sedition po ay pananalita. No? Ang sa akin naman po, ang retiradong 79-year-old president, kasi siya pa ay dating presidente, wala naman pong clear and present danger siya, no? Dahil wala na po siya kapangyarihan, no? At siya po talaga ay isang elderly gentleman na hindi naman siguro nagiging banta sa ating bayan. Correct. Pero siyempre po, inaasahan din natin na magkakaroon tayong independenteng mga hukom at inaasahan natin na yung proseso ay masusunod, no? Ulitin ko po, sa ngayon po, walang konfirmasyon na merong ICC warrant of arrest kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, bagamat may impormante tayong nagsabi na ang warrant of arrest daw po ay galing sa lokal na hukuman para sa kaso ng incitement to sedition. No? So anyway, tayo po'y mag-abang pa sa mga susunod na mga balita. Tingin ko naman po sa lalong mabilis na panahon, magbibigay ng konfirmasyon na ang kapulisan sa Pilipinas kung bakit talaga sila naghahanda at nagtitipon-tipon dyan sa airport natin sa Maynila. No? At obviously, inaabangan ang pagbalik ni dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Well, kayo po, no, sa comment section, kayo po'y magkomento sa tingin ninyo ba makatarungan ito? Dahil ako po talaga, ang aking objection dito, paano naman yan nagkaroon ng kaso na hindi binigyan ng pagkakataon ng preliminary investigation ng dating Presidente? At uulitin ko pong aking opinion na malabo na ito'y manggaling sa ICC dahil wala na nga pong resources ang ICC. No? At uulitin ko po, maski merong warrant of arrest ang ICC, wala na pong obligasyon ang ating bansang Pilipinas para sumunod dyan sa warrant of arrest na yan dahil tapos na po ang ating pagiging miyembro ng sa ICC.
Dapat po kasi hiningi nila yung kooperasyon na yan o sinimulan yung preliminary investigation ng piskal ng ICC doon sa 1 taon na palugid na ibinigay para mag-imbestigang preliminary investigation matapos na bumitiw sa pagiging miyembro ang Pilipinas. Nangyari po sa 2 taon na matapos tayo magbitiw ang ating membership na nagkaroon po ng investigasyon ang prosecutor ng ICC. So sa tingin ko po, talagang wala ng jurisdiction ang ICC. No? So bukod pa doon sa wala ng pera ang ICC dahil frozen na ang kanilang mga bank accounts ng Amerika at hindi na gumagana ang SWIFT na kung saan dumadaan ang mga kontribusyon ng mga miyembro ng ICC, ang isa pang dahilan wala ng jurisdiction din ang ICC. No? At handa naman ng 1 taon pa ang isang petisyon para questionin yung jurisdiction ng ICC kung talaga magpipilit ang ICC na ipaaresto ang dating Pangulong Presidente. Para sa inyong kalaman din, hindi naman po automatic yan, no? Na huhulihin ang dating Presidente. Kung totoo na merong ICC warrant of arrest, hindi po automatic na huhulihin siya at padadala sa dahig. Kinakailangan iharap pa po siya sa Regional Trial Court. At yan po ay nakasaad din sa Rome Statute of the ICC. So malinaw po yan, ha? Ang impormasyon na nakalap natin, ang warrant of arrest laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay para sa incitement for sedition na ang nag-issue ay isang lokal na pamahalaan, hindi po ICC, bagamat wala pa pong kumpirmasyon at isang informante pa lang ang nagsabi sa akin. Actually, hindi po isa, no? 3 informante na ang nagsabi sa akin. Kaya nga, pwede ko na sigurong isiwalat sa inyo yan, no? Bagamat titignan po natin dahil obligasyon naman ng pulis talagang i-anunsyo, no? At magbigay explanasyon kung bakit sila ay nagtitipong-tipo sa ating mga airports, no? Kung anong nangyayari. No? So abangan po natin ang susunod na mga balita at ako naman po kapag meron na tayong karagdagang impormasyon, tayo po muli ay mag-broadcast. Yes, no? po. Live. At syempre po, no, kung meron kayong mga komento ay sulat niyo lang po dito ang mga komento ninyo at subukan po natin babayarin. Mamayang gabi po, alas 8, magkakaroon po ng panibagong pagpupulong ang Kongreso ng Mamamayang Pilipino. Bagamat ang talagang pag-uusapan po mamayang gabi ng alas 8, dito rin po sa Facebook Live ko, ay ang mga 6 na kaso na nakabinbin na importante sa ating demokrasya, yung 2 kaso na laban sa impeachment ni VP Sara, yung kaso doon sa GAA, at kaso ng mga vloggers, pwede rin po natin pag-usapan itong nangyayari na pagtitipon-tipon ng mga pulis, di umano dahil nga sa isang warrant of arrest na inisyo di umano na isang lokal ng hukuman for incitement to sedition laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ulitin ko po, no, hindi pa ito kumpirmado, ito po isang ayon sa mga sources, pero multiple sources naman po ito, nakatatlo na akong source, kaya po pwede ko nang ilabas at saka ito naman po yung magbibigay explanasyon kung bakit nagtitipon-tipon nga yung mga pulis. At ito rin siguro yung salita kung bakit dahilan kung bakit no less than yung PCO secretary ang nag-issue na may balita na sila na may warrant of arrest na issue daw ICC. Apparently, kung totoo yung impormasyon na nakuha ko, hindi ICC nga nag-issue kung hindi isang lokal na hukuman. So mag-abang pa po tayo ng karagdagang balita. At pararating ko naman po sa inyo ang mga susunod na mga pangyayari. So yun mga kabibig, ha, yun ang updates ni Attorney Harry Roque. At totoo nga, sa Davao ngayon kabibig, grabe, ito pakita ko sa inyo ha, mga photos na, stolen photos na pinost ng mga netizen ngayon. Ito ay galing sa Edge Davao. Ito ang Davao Airport, Davao International Airport. Ito kabibig, tingnan nyo ha. O mga pulis daw ito, mga pulis na nakaantabay na. Para saan? Anong rason nyo na ba't andyan kayo? Sinong hinihintay nyo mga kabibig? Alerky naman to. Nako. Pero maghintay tayo sa updates kung ano man ito. I'm sure naman ang kapulisan ay magbibigay din ng updates tungkol dito. Hindi naman tayo magbukhang tanga na merong gagawin sila kay Pangulo Duterte, di ba mga kabibig? So, antabayan na natin si Pangulo Duterte ang nandun ba sa Hong Kong. At I'm sure Sal Panelo will also give their statement regarding yung ICC warrant of arrest. Ngayon, sinabi ni Atty. Harry Roque na local na warrant of arrest na incitement for sedition daw ang kaso ni Pangulong Duterte, ang warrant of arrest niya. So, maghintay tayo sa mga latest development tungkol dito. At
Sabi ng iba, kailangan talaga patahimikin si Duterte kasi natatakot na sila, nanganganib na matalo talaga ang alyansa. Tingnan mo nga ang OFW sa Hong Kong, daming Duterte ha. At don't tell me yung mga OFW sa Hong Kong hindi tatawag sa mga kapamilya nila sa Pilipinas. At sabihin, ito yung iboboto nyo ha. Iboto nyo talaga to. Pag hindi nyo iboboto, walang allowance. So yun lang mga kabibigan ng ating latest lebag-lebag for the day. Ano ang iyong opinion tungkol dito? Nakakatakot ba? Dapat ba nating matakot tayo? So, kailangan ng panalangin, magbigay tayo ng panalangin para sa pamilyang Duterte, lalo kay VP Sara at kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isalin niyo po sa kanilang panalangin. Yan po kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.